Welcome back to my channel, Cecilia Actoris channel. Ayun guys, good morning. Ngayon, araw ng Sabado. Ang gagawin natin ngayon guys, tuturuan ko kayo kung paano magtahi na hindi magkakabuhol-buhol ang sinulid sa ilalim ng tahi, sa ilalim ng tila. Kasi may nag-comment na nag-request kung paano daw gawin na hindi magkabuhol-buhol at ano ang mga i-adjust. So guys, gawin na natin. Umpisahan natin dito guys. Ito guys, para di magkabuhol-buhol, dito, i-check ninyo dito. Ito ang sinulid. Ito lang ang ganun lang. Pag maluwang yung sa ibabaw, dito ang i-adjust natin dito. I-adjust natin dito. Pag madali lang mabunot, mahila, ibig sabihin maluwang. Yung tahi nyo, maluwang yung sa ibabaw, tapos sa ilalong, parang magsiring siya. Kasi mahigpit yung ilalim, tapos ibabaw maluwang. Kaya dito natin i-adjust dito guys. Ganun lang, simple lang ito. I-adjust lang natin dito, tapos dito. Tapos i-testing nyo pagtahi kung maayos na ba, pag ganun. Pag nagtahi ka, tingnan nyo guys, pag nagtahi, hawakan nyo tong sinulid na to. Yung sinulid sa ibabaw, to, yellow. Hawakan nyo para di mapunta sa ilalim. Kasi kapag napunta sa ilalim, magkabuhol-buhol yan. Pag hawakan nyo yan para di mapunta sa ilalim. Kapag di mahawakan, mapunta yan sa ilalim, kaya magkabuhol-buhol. Hindi naman nagkabuhol-buhol. Ayos lang ang tahi. Kaya kapag nag-umpisa, talagang laging nakaganyan ang sinulid. Laging tandaan ang sinulid ay nakaganyan. Yan. Tapos, laging tandaan na kailangan hawakan nyo ang sinulid bago magpatakbo. Hawakan ang sinulid na to para di mapunta sa ilalim. Kasi pag di mahawakan, mahihila yan, napunta sa ilalim, kaya magkabuhol-buhol. Ganyan lang, hawakan mo lang sinulid. Nagkabuhol-buhol na. Kasi ang sinulid napunta sa ilalim. Yan lang guys. Hawakan nyo tong dalawang sinulid sa ibabaw at saka sa ilalim. Hawakan nyo, dalawa. Tapos pag patakbo na, ganyan lang. Para di mapunta sa ilalim yan. Tuloy-tuloy ang takbo. Ganyan lang. Tapos
Ang ano naman, laging dito maghila, dito hilain. Laging dito hilahin para di putol yung karayom. Ayan guys. Laging nakaganyan ang sinulid. Laging nakaganyan. Oh. Yan. Kita na. Tapos, dito, pag maluwang ang ibabaw, dito i-adjust. Ito dito. I-adjust dito. Ito din. May number dito. Kahit di na kailangan tingnan kung anong number, basta ayos na ang takbo ng tahi niya. Di na magbuhol-buhol, di na maging sharing. Ganyan lang. Tapos, minsan naman dito, tingnan yung dito pagka may napasok na maliit na dumi o maliit na sinulid na napasok dyan. Kaya, maluwang dito. Kaya maluwang tong dito kasi may nakapasok ditong maliit na mga dumi, mga maliit na sinulid. Kaya maluwang dito siya, maluwang ang sinulid dito. Kaya nagkabuhol-buhol. Laging tingnan nyo guys dito. Laging yung hipan para walang maipit na mga dumi. Dito. Tingnan nyo. Yung kinakabitan ng sinulid. Tingnan nyo. Kabit ng sinulid, ganyan. Ayan guys, kapag nag-testing kayo dito, nag-ayos kayo ng tahi, pag i-adjust niyo to dito, ganun, i-testing niyo sa pagtahi kung naayos na ba. Laging i-testing kung okay na ba ang ano niya, tahi, para malaman kung naayos na ba ang tahi niya. Tapos, laging tandaan na kailangan hawakan ang dalawang sinulid para di magkabuhol-buhol. Ganyan. Sabay hila. Sabay-sabay ang hila. Huwag niyong bitawan. Ganyan lang. Sa pag-umpisa lang yan, hawakan niyo para di magkabuhol-buhol. Tapos, okay na. Pag ganyan na, okay na yan. Dito naman tayo sa lagi niyong i-check ang nila, sinulid. Kapag ang ibabaw naman ang ang ilalim ang maluwang, sa ilalim ang diferensya dito sa babin. Maluwang ang pagka sa tornilyo niya. Dapat i-check nyo din. Dito. Ito ang i-check nyo. May maliit na tornilyo dito. Yung tornilyo dito. Ito. Ayan. Kita nyo yan. Maliit. Yan ang i-check. Laging yan, anong sabihin yan, lagi nyong paluwag, ganun, paluwagan. Kung sobrang higpit, ipaluwag-luwag. Tapos, i-testing naman, agad,
testing pagtahi kung naayos na nga ba yung agin niya. Tahi. Dito lang, dahan-dahan lang kasi maliit naman yan, tapos kunti lang ang kunti lang nakasabit yan sa ilalim, kaya dahan-dahan lang. Maliit, tapos pag nawala, mahirap na hanapin kasi sobrang liit niya. Yan lang guys. Dito lang ang kapag sa ilalim ang sikip or maluwang, dito din ayusin sa bobbin case. Sa bobbin case naman ang tingnan nyo kung sa ilalim ang may diferensya. Ano natin dito. Ayan. Kunting ikot lang. Kunting ikot. Pero kapag lalong sumisikip, i-adjust niya lang, i-adjust pa rin dito or ganun. Ayan, ganyan. Maghanap tayo ng bago. May kalawang na kasi itong ano to. Minsan, itong bobbin case natin, pag kinakalawang siya, maging mahirap pag sa sinulid kasi napuno na ng kalawang. Kaya laging lagyan ng oil. Laging lagyan ng oil para di siya pag hindi siya yan guys, ilagay natin dito. Testing natin, testing natin pagtahi. Kailangan hawakan natin ang sinulid. Hawakan ang dalawang sinulid sa pag-umpisa. Yan. Okay na guys. Ganda na ang tahi niya. Yan lang guys, para di na magkabuhol-buhol, laging hawakan ang sinulid. Tapos, pag dito naman, kapag maluwang talaga, dito, tingnan natin dito. Baka may nakapasok na mga dumi. Linisin natin dito. Ganyan. Para walang
harang ng mga dumi. Yan lang. Okay guys. Yan. Tapos na. Kasunod na naman. Next time naman, ibang ano na naman ang gagawin natin. Lang sa ngayon guys, yan lang ang ituturo ko sa inyo. Salamat sa panonood. Thank you guys for watching. Sana na may natutunan kayo sa mga tinuturo ko. Yan guys. Thank you, thank you.